Gaya ng bagong kaso ng magkasintahan na napatay sa Victory Liner, naisip kong ikwento na rin ang tungkol sa kaso ng nawawalang Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Dahil sa mahilig ako sa mga crime stories at napansin ko na marami ka dapat pang basahin at panoorin na balita para lang mapagtagpi-tagpi ang buong kwento, naisip kong gawa na lang ng video ang pangyayari na kung saan lahat ng impormasyon na aking nakalap ay aking ibabahagi sa inyo. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Catherine Manguera Camilon ay ipinanganak noong January 3, 1997. Siya ay residente ng Barangay Rillo sa Tuy, Batangas at kilala ang kanyang pangalan sa mundo ng pageantry. Masasabing veterana na ang Batangueña Beauty sa larangang ito kung saan iba't ibang kompetisyon na rin ang kanyang sinalihan sa kanilang lalawigan. Si Catherine ay sumali sa mutya ng parokya ng Tuy noong 2013 at naging finalist naman sa Lakambini ng Batangas noong 2019. Taong 2020 hinirang siya na Binibining Batangas quarantine na nagtataguyod sa public service sa kabila ng pandemic na ating naranasan noon. Matapos nito ay sinubukan ni Catherine ang kanyang swerte sa national pageants. Kabilang sa kanyang sinalihan ay ang Miss Fit Philippines 2022 at naging finalist dito. Naabot niya ang rurok ng kanyang karera nang kinatawan niya ang Batangas sa Miss Grand Philippines 2023 nitong July lamang. Dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala sa buong bansa. Bukod sa pagiging beauty queen, public school teacher din si Catherine sa Tuy National High School at nagtuturo ng English. Siya ay nagtapos ng Masters of Arts in Education and Major in Educational Management sa Batangas State University. Madalas din siyang naiimbitahan bilang hurado sa iba't ibang patimpalak. Noon lamang October, si Catherine ang nanalong Best in National Costume at hinirang na first runner-up sa Gandang Guro 2023 kung saan siya ay naging kinatawan ng 1st Congressional District ng Batangas. Ngunit noong October 15, isang nakakagulat na balita ang ibinahagi patungkol kay Catherine. Sunod-sunod ang panawagan sa social media ng mga kapamilya at kaibigan ng Batanggueña kaugnay sa kanyang pagkawala. Ilang araw na raw kasi itong hindi nagpaparamdam at umuuwi sa kanilang bahay. Sa Facebook post ng kapatid niyang si Chin Chin noong October 13, humingi ito ng tulong mula sa mga netizens upang mahanap ang kinaroroonan ng nakababatang kapatid. Sabi niya huling nakausap nila si Catherine bandang alas 8 ng gabi noong Huwebes ng October 12. Pero noong Biyernes ng umaga ay hindi na matawagan ang kanyang cellphone at magpahanggang ngayon ay wala pa rin silang komunikasyon. Ipinakita din ni Chinchin ang dalang sasakyan ni Catherine na isang kulay gray na Nissan Juke na may plakang NEI 2990 upang mas mapadali ang paghahanap dito. Marami pa siyang post na nagtatanong kung nasaan na ang kapatid. Dahil dito mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nawawalang beauty queen. Na-report na rin ito sa pulisya at kumakalap ng ebidensyang makapagtuturo kung nasaan si Catherine. Samantalang sa isang interview sa ina ni Catherine na si Rosario, sinabi niya na huli niyang nakausap at nakita ang anak noong October 12 ng gabi nang magpaalam itong pupunta ng Batangas City dahil may kakatagpuin itong isang tao. Ang huling mensahe daw sa kanya ng anak ay nasa isang gasolinahan nito sa Bawan, Batangas. Pero pagkaraan ng ilang oras hindi na nila ito matawagan at hindi ugali ng anak na nagpapatay ng cellphone. Nakausap na rin daw nila ang kanilang mga kaanak at mga kaibigan ni Catherine. Pero maging ang mga ito ay walang maibigay na impormasyon sa kinaroroonan ng anak. Dagdag pa ni Rosario, walang nababanggit sa kanila si Catherine kung may nobyo ba ito at wala rin umano silang alam na may nakaalitan ito. Binigyang diin ni Chinchin na palaging nag-a-update sa kanila si Catherine, kaya labis ang pagtataka nila na hindi man lang ito nagparamdam. Kaya ako parang nabigla agad na, bakit 14 hours yung offline? Hindi naman ho talaga niya ginagawa yung
mag-apply ng ganyang katatagal kataasan 1 hour, 2 hours, ganyan ho. Iniutos ni Police Provincial Office Director Police Colonel Samson Belmonte sa buong kapulisan ng lalawigan na paigtingin ang pagkalap ng impormasyon at paghahanap kay Catherine. At sa kanilang pagsisiyasat nakakuha ng impormasyon ang Tuy Police na nakita si Catherine sa loob ng isang mall sa Lemery na mag-isa. Makikita sa CCTV na naglalakad si Catherine sa isang mall noong October 12, bandang 7:24 ng gabi. Matapos nito ay nakita ang kanyang sasakyan na dumaan sa Poblasyon 1 sa Santa Teresita dakong 8:07 p.m. 3 minuto pagkaraan nito nahagip naman ng CCTV camera ang pagdaan ng sasakyan sa Barangay Muzon sa bayan ng San Luis. Sa pagitan ng 8:24 p.m. hanggang 9:25, makikita ang pagdaan ng sasakyan sa ilang barangay sa Bawan. Sa kuha sa CCTV camera, tila may kasama si Catherine sa loob. Matatandaan na una nang sinabi ng ina ni Catherine na nagpadala ito ng mensahe na nasa isang gasoline station siya sa Bawan. Dakong 9:53 p.m. lumabas ang sasakyan ni Catherine sa barangay San Agustin sa Bawan. At pagdating ng 10 p.m. nakita na lumabas ito ng Barangay Road ng Barangay Santa Maria. Noong October 20, bumisita si Batangas Vice Governor Mark Leviste sa bahay ng pamilya Camilon at nangako na magbibigay ng gantimpalang 100,000 sa sinumang makakapagsabi kung saan naroroon si Catherine. Noong October 23, ipinahayag ng otoridad na may person of interest na sila sa pagkawala ng dalaga. Ang salitang person of interest ay ginagamit upang ilarawan ang isang tao na maaaring sangkot sa isang krimen, kaya't interesado ang mga pulis na kausapin ito ng masinsinan. Hindi nila ito matawag na suspect dahil wala pang ebidensya na direktang makapagtuturo na siya nga ang salarin. Dahil dito, tumanggi na muna silang magbigay ng detalye ukol sa unang person of interest sa kaso habang patuloy pa ang investigasyon. Patuloy din nilang hinahanap ang sasakyan ni Catherine dahil maaari itong magbigay ng karagdagang impormasyon. Kaya't pinuntahan ng mga pulis ang dating may-ari ng Nissan Juke sa Binangonan, Rizal na may ipinakita namang deed of sale. Ang hindi matunton ng pulisya ay ang pinagbentahan nila ng sasakyan bago ito napunta kay Catherine. Kaya't ito ang lumalabas na pangalawang person of interest sa kaso. Na ipinasalo ito doon sa isang tao, hindi ko lang i-divulge yung real identity niya, but sa ngayon, siya ang kinukonsider namin na persons of interest. Why such po? At hopefully, na marinig niya ito ngayon, lumutang siya at makipagtulungan sa Highway Patrol Group. Sa ngayon ay hinahanap pa rin ang kotse ni Catherine at pinakiusapan ng publiko na makipag-ugnayan kung sakaling ito ay kanilang nakita. Noong October 26, naglabas na ng impormasyon ng pulisya ukol sa unang person of interest na tinutukoy nila. Amin pong kinukondina itong nangyari kay Miss Catherine at kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Ayon sa pulisya, isang malapit na kaibigan ni Catherine ang nakipag-ugnayan sa kapatid niya at nagbigay ng impormasyon tungkol sa relasyon ni Catherine sa isang pulis. Ang naturang pulis ang sinasabing taong kakatagpuin ni Catherine nang umalis siya at magpaalam sa kanyang pamilya. Ayon sa Police Regional Office 4A, pansamantala nang inalis sa pwesto ang pulis habang isinasagawa ang investigasyon at nasa kustodiya na ng Regional Personal Holding and Accounting Unit. Dagdag nila tikom ang bibig ng pulis na itinuturing nilang person of interest. Ang sabi niya sa akin is nagpapasalamat dahil nirelieve ko nga, no? At andito na siya sa regional headquarters. But of course, hindi siya nagsabing wala siyang ginawa at wala rin siyang sinabing may ginawa siya. Dahil dito, binigyan ng police protection ang pamilya ni Catherine sa Batangas makaraang tukuyin na isang pulis ang person of interest sa pagkawala ng beauty queen. Napag-alaman din na ang kotseng ginagamit ni Catherine ay galing sa karelasyong pulis.
Kinontak ng pulisya ang mga expressway operators at lumalabas na walang record na dumaan ito sa mga expressways. Idinagdag pa nila na wala sa mga CCTV footages ng mga expressway ang sasakyan ni Catherine kaya posibleng hindi pa ito lumalabas ng Batangas. Noong November 6, may lumutang na 2 saksi na nagbigay ng kanilang mga sinumpaang salaysay sa CIDG at nagsabing nakita daw nila si Catherine na duguan sa loob ng sasakyan. Kanilang isinalaysay na noong October 12 habang umiihi ay napansin nila ang pulang sasakyan na nakabukas ang ilaw sa isang bakanteng lote. Dito ay nakita nila ang isang walang malay na babae na duguan ng ulo ang nililipat ng 3 kalalakihan galing sa isang kotse papunta sa isang pulang Honda CR-V. Nang makita ng mga suspect ang mga saksi ay nilapitan daw sila at tinutukan ng baril. Sinabihan sila na umalis na kung ayaw nilang madamay at dali-dali naman nila itong ginawa. Noong November 9, may mga residente na tumawag sa pulisya dahil may napansin silang abandonadong sasakyan sa barangay Dumuklay, Batangas City. Dagdag nila ang nasabing sasakyan na walang plaka ay iniwan noong Miyerkules, November 8 at dahil sa walang kumuha nito ay inireport nila sa pulisya nitong Huwebes. Agad na pumunta ang mga pulis sa lugar at dito nalaman nila na ang sasakyan ay isang Honda CR-V na tugma doon sa nakita ng 2 saksi. Sinuri ito ng forensics team ng pulisya at nakakuha sila ng 17 hibla ng buhok at 13 patak ng dugo sa loob. Humingi rin sila ng mga DNA sample ng mga magulang ni Catherine para maikumpara ito sa DNA ng mga buhok at dugo na nakolekta sa loob ng pulang Honda CR-V. Hindi magiging madali ang paghahanap sa may-ari ng sasakyan dahil wala na itong plate number at conduction sticker. Burado na rin ang engine at chassis number. Ang nakikita natin dyan ay maaaring napanood na ng mga suspects natin itong naging pahayag natin at even yung CIDG na nagkakaroon na ng positive identification yung mga witnesses natin. May mga CCTV footages na tayong hawak. Siguro out of desperation, iniwan na nila itong sasakyan. Noong November 13, sinampahan na ng kasong kidnapping and serious detention ang suspect na sina Police Major Alan Avena de Castro na kasintahan ni Catherine, ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Ariola Magpantay na kinilala ng 2 saksi na tumutok ng baril sa kanila nang makita nilang binubuhat ang dugoang babae at 2 pang hindi nakikilalang mga lalaki. Itinanggi naman ni Alan na kasama niya si Catherine noong October 12 dahil nasa loob daw siya ng kampo ng mga oras na iyon. Ngunit inamin niyang may relasyon nga sila ng beauty queen. Pero maliban doon ay hindi na nagbigay ng ano pa mang impormasyon ng suspect. When asked about specifically doon sa October 12 na pagkawala ni Camilon, ay puro negative ang kanyang na wala siyang alam, nasa kampo lang siya. At yan naman po ay patuloy nating iniimbestigahan. Meron po tayong counterintelligence effort dan sa pagtulungan ng PRO4A. Sino nga ba itong pulis na karelasyon ni Catherine? Si Police Major Alan Avena de Castro ay 40 years old na graduate sa Philippine National Police Academy Class of 2008. Siya ay na-assign sa Batangas PNP bilang deputy ng Drug Enforcement Unit doon. Meron siyang asawa at 2 anak na sinasabing umalis na sa kanilang tinitirhan nang pumutok ang balita. Base sa screenshots ng chat ni Catherine at kaibigan nito, nalaman na sinasaktan ng karelasyong police major ang beauty queen at nakikipaghiwalay na rin ang 26 years old na dalaga bago ito nawala. Exchange of messages between Kat and yung kaibigan niya, minsan ay nasaktan itong si Catherine. At pangalawa ay medyo kinagalit yata na nagsumbong itong si Catherine sa asawa ng suspect natin, si Major Alan de Castro, na sinabihan ng biktima na may babae ito. Pag nalalasing, nasasaktan si Kat at minsan umuwi na may pasa. Yun ang nakikita ng pinakamalapit na motive
what prompted this incident. Ikinagalit ng suspect na si Alan ang pagsusumbong ni Catherine sa asawa ng pulis na may babae ito. Dagdag pa niya dati nang sinasaktan ng pulis si Catherine kapag nalalasing ito. Makaraan ang ilang araw, kinumpirma ng pulisya na kay Catherine ang ibang nakuhang buhok at dugo sa inabandonang CRV na nakita sa Batangas City. Patuloy nilang sinusuri ang DNA ng iba pang mga buhok na hindi kay Catherine. Bunga nito ay lalong lumakas ang kaso laban sa mga suspect dahil tumibay ang pahayag ng mga saksi. Gayunpaman, kailangan pa ng pulisya na makakalap ng karagdagang ebidensya na magdidiin sa mga ito. Nakilala rin ng pulisya ang registered owner ng Toyota CRV na natagpuan at napuntahan na rin nila ang address at napag-alaman ng pulisya na wala namang umanong dating kinasangkutang kaso at hindi rin ito alarmado bilang carnapped vehicle. Sabi ng dating may-ari ng Honda CRV na hindi pula ang orihinal na kulay ng kanyang sasakyan nang ito ay ibenta niya noong 2013. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya dahil magpasangga ngayon ay hindi pa rin nakikita si Catherine. Umaasa naman ang ina ni Catherine na si Rosario na buhay pa ang kanyang anak sa kabila ng mga hindi magagandang ulat tungkol dito. Hindi rin daw niya alam ang tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Alan De Castro na ang laging paalam ay pupunta sa Batangas City para sa trabaho. Patuloy ang panawagan ng pamilya, mga kaibigan at kapulisan sa mga taong makapagbibigay impormasyon sa kinaroroonan ni Catherine. Kamakailan lamang noong November 21 ay ipinaalam ni Senator Rapi Tulfo na magbibigay siya ng 500,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa lokasyon ng suspect na si Jeffrey Magpantay. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Jeffrey Jepoy Magpantay. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Noong November 22, ginanap na ang unang preliminary hearing conference kung saan nagharap na sina Police Major Alan De Castro at mga kaanak ni Catherine. Ngunit nadismaya si Rosario dahil nahuli daw niya itong nagsi-cellphone na sa tingin niya ay dapat bawal lang gamitin ng isang suspect sa krimen. Ang kanyang nakita ay nagbigay din sa kanya ng pangamba dahil maaari pa rin itong gumawa ng hakbang na pwedeng manganib ang kanilang buhay. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede pa talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Pag sinabing may cellphone ka, may maraming makukontak ka. May matatawagan siya, may pwede siyang kausapin. Siyempre nadudoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi ngang yan nga yung suspect. Sabi naman ng pulisya, pinapayagan pa nila ito habang nasa restrictive custody. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Lahat po ng assistance na pwede natin i-provide sa family ay ipoprovide natin, even po sa security nila. Ayon sa pulisya, tinanggap na ng Batangas Prosecutor's Office ang inihain nilang kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro at 3 iba pa. Itinakda ang preliminary investigation sa December 19, 2023 at January 9, 2024 kung saan inaasahan ang paghahain ng counter affidavit ng mga akusado at sagutin ang mga reklamong inihain sa pagkawala ni Catherine. Dagdag dito, sinampahan na ng kaso ang 2 sibilyan na may-ari ng gray Nissan Juke na gamit ni Catherine nang mawala ito. Ayaw nilang isiwalat kung paano napunta sa nawawalang dalaga ang sasakyan. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang nasabing SUV. Inamin ng PNP na wala pa itong malinaw na preba na buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon.
Ating ipagdasal na lang na sana ay mahanap ng dalaga at makonsensya ang mga sangkot sa krimen at maisipang sumuko at ituro sa kapulisan ang kinaroroonan ni Catherine upang matapos na ang paghihinagpis ng pamilya niya. Isa na namang kaso ang inyong natunghayan. Ano ang mga opinyon nyo tungkol sa nangyari kay Catherine? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At sa mga walang sawang tumatangkilik sa aking channel, shout out po Miss Pinay from North Macedonia, Miss Oliva Cortez from Bataan, Henry and Mameline from Germany, Miss Jonalyn Can from Japan, Miss Marian Ortiz and family from Lipa, Batangas, Miss Glyza Dayan Jericho from Hong Kong, Miss Batangueña from Taiwan, Miss Esther Del Cielo from Washington State, Miss Jenny Vilparo from Muscat, Oman, Miss Malia Empowered from Hong Kong, Miss Marvy Marquez from Romania, and Miss Rona Avila from Hong Kong. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.